Magandang hapon, ngayon ay January 25, 2026 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Kaninang 2 p.m. yung low pressure area na dating si Bagyong Ada na minomonitor natin dito sa may silangan ng Mindanao ay nag-dissipate or nalusaw na. And ngayon, wala na po tayong minomonitor na kahit anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating area of responsibility. Ngunit may kita po natin dito sa ating satellite animation na merong mga dense or makakapal na kaulapan na umaabot dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao. Ito po mga cloudiness or kaulapan na ito ay dala ng shear line at ina-expect po natin ngayong gabi patuloy pa rin magdudulot ang shear line ng mga katamtaman at kung minsan ay mga malalakas po na pag-ulan dito sa may silangan ng Visayas or dito sa Eastern Visayas maging dito din sa area ng Caraga. And expect po natin magiging maulap din yung kalangitan. May mga scattered din ng mga pag-ulan na mararanasan dito sa may Central Visayas, maging sa Camiguin, Misamis Oriental at sa area din ng Davao Region, dulot pa rin po ito ng shear line. Samantala, may kita din po natin na itong malaking bahagi ng Luzon at ilang areas pa ng Visayas ay apektado pa rin ng northeast monsoon o amihan. Kung saan, expect din po natin magiging maulap pa rin yung kalangitan at posible pa rin yung mga light rains dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging dito din sa Aurora, Quezon at bahagi pa din ng Bicol Region. And dito naman po sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kasama na dyan yung Metro Manila, ay patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Posible lang yung mga may hinang pagulan or pag-ambon dito sa Metro Manila, the rest of Luzon at sa the rest of Visayas, while posible naman yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao, dulot ng mga localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, araw ng Lunes, patuloy pa rin magiging maulap yung ating kalangitan. May mga light rains pa din na mararanasan dito sa Cagayan Valley, maging dito sa malaking bahagi din ng Cordillera Administrative Region, sa area ng Aurora, Quezon at Bicol Region, dala pa rin po ito ng amihan. Samantala dito naman sa Metro Manila, maging sa malaking bahagi or nalalabing bahagi pa rin po ng Luzon, patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May mga possibility lang ng mga isolated ng mga may hinang pagulan or pag-ambon, dadala pa rin ng amihan. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 22 to 30 degrees Celsius. Samantala, ang shear line naman may mga dala pa rin na posibleng hanggang sa mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas, Central Visayas, sa may northern portion ng Mindanao area. Partikular na po yan dito sa may Caraga, Camiguin at Misamis Oriental. So doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. While dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas, maging sa area din ng Palawan, patuloy pa rin po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May mga light rains pa rin tayong mararanasan na dala ng amihan. And sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan din, ngunit possible yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 24 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 31 degrees Celsius. At sa kasalukuyan naman po, meron tayong inisyo na weather advisory kung saan posible yung mga 50 to 100 millimeters of rainfall na dala ng shear line dito sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. While bukas naman po ng afternoon hanggang sa Tuesday afternoon, may mga posibleng malalakas pa rin ng mga pag-ulan sa Northern Samar at sa bahagi din ng Eastern Samar. So muli po, doble ingat para sa mga kababayan natin dito sa mga areas na ito sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan naman, meron pa rin tayong nakataas na gale warning dito sa may eastern coast ng Northern Samar at Eastern Samar kung saan mapanganib po yung pagpalaot para sa ating mga kababayang mangis. Dapat din na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa mga susunod po na issuance natin, posibleng mawala na or i-lift na natin yung ating gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan dito sa may northern at eastern seaboards ng ating bansa.
At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, nakikita po natin patuloy pa rin na amihan at shearline yung makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. By Tuesday and Wednesday po, bahagyang hihina yung amihan, ngunit makakaapekto pa rin ito sa malaking bahagi ng Luzon. And by Thursday naman, ay magkakaroon po tayo muli ng surge ng amihan kung saan posible pong umabot ito or makakaapekto pa rin po ito hanggang sa malaking area muli ng Visayas. So expect po natin dito sa Metro Manila maging sa area ng Baguio City. From Tuesday to Thursday, patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Generally, magiging malamig pa rin po yung ating panahon, lalong-lalo na sa gabi at sa madaling araw. And posible pa rin po yung isolated na mga may hinang pag-ulan or pag-ambon na dala ng amihan. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 22 to 31 degrees Celsius at sa Baguio naman ay 12 to 23 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa area ng Legazpi City, by Tuesday and Wednesday, magiging mataas po yung possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dahil nakita po natin na posibleng tumaas yung axis ng shearline. So ito po mga pag-ulan nito ay posibleng dala ng shearline. Ngunit by Thursday naman po kung saan nakita natin yung another surge ng amihan, magiging maulap naman po yung kalangitan din dito sa area ng Legazpi City and posible po yung mga light rains na dala naman ng amihan. Agwat ng temperatura sa Legazpi City ay mula 24 to 30 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Metro Cebu at Iloilo City, by Tuesday and Wednesday, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Posible yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot ng mga localized thunderstorms. And by Thursday naman ay magiging maulap po yung kalangitan natin at posible yung mga light rains na dala ng amihan. While for the area of Tacloban City, from Tuesday to Thursday, maulan po na panahon yung ating mararanasan or mataas yung possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dala ng shearline. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo City ay 23 to 30 degrees Celsius at sa Tacloban City naman ay 24 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa area ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, from Tuesday to Thursday, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Though less po yung chance ng mga pag-ulan natin, possible pa rin yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 23 to 30, while sa Zamboanga City naman ay 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 5:52 p.m., while ang sunrise naman ay bukas ng 6:25 a.m. Patuloy